At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay spoiler chapter 1150 na nga tayo. Pero ayun, ay para po dun sa mga nakapanood ng video natin kahapon, yung magsama-sama ay ang lahat ng mga D para nga labanan, ay ang si Imo-sama. Ay huwag po kayong mag-alala dahil di kasama sa D-clan, ay ang si Eustace Kid, so pasensya na. So nasanay kasi ako na kapag andyan si Luffy at saka si Lo, ay kasama rin si Kid. But anyways, ayun lang naman at si shoutout natin ay mamaya na po yan. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin to. At so dito ngayon magsisimula sa reactions ng mga tao around the world patungkol sa mensahe nga nito ni Dr. Vegapunk. At dito ay sa pagpapatuloy ni Dr. Vegapunk ay nabanggit niya na nga etong poneglyph, yung mga naka-scribe dyan o yung mga nakasulat dyan, yan yung records ng history na nakasaad naman dyan yung patungkol sa massive battle na naganap during nung sa Void Century. At so dito ay sabi nga ni Dr. Vegapunk na itong nangyaring malaking labanan na nangyari nung sa Void Century nga ay sa pagitan ng dalawang magkaiba na idea. At dito sabi ni Dr. Vegapunk di niya rin makakonclude kung sino yung tama at mali dito sa dalawang magkaibang panig na nga na to. Pero sa nangyaring labanan na to ay dito na natalo etong si Joy Boy. At etong pagkatalo ngayon ni Joy Boy, eto yung nagsilbing marka o hudyat ba para matigil etong gera sa pagitan ng dalawang panig na to during nung sa Void Century. Pero ang tanong nga dito neto ni at tropang mabait updating 6095, ano yung kinamatay ni Joy Boy? So paano nga ba natalo kasi dyan etong si Joy Boy? So good question yan tropa. Actually parang halos lahat yan yung tanong Ano yung kinatalo sa kinamatay neto ni Joy Boy? So yan, kung meron kayong idea patungkol dito sa tanong ni tropa natin, pwede nyo iwan yan dyan sa may comment section natin. But anyways, ay sa pagpapatuloy pa nga ni Dr. Vegapunk ay dito nasabi niya na ito nangyaring gera during sa Void Century, ang laking pagbabago yung naiwan niyan dito sa mundo. Dahil yung mga continents nga raw na nag-exist noon 1,000 years ago yung nakakalipas, lahat nga raw yun lumubog dahil yung sea level tumaas ng 200 meters, so sobrang taas. At dahil nga yan kasi dun sa gera na nangyari. So grabe, ano kaya klaseng gera yung nangyari na yun para nga palubugin o mapalubog nila etong mga continents dyan. Pero eto nga sa pagpapatuloy ni Dr. Vegapunk, kaya etong mundong ginagalawan nila ngayon, lahat ng yan fragments na nga lang daw yan nung mga continents nga na lumubog dati. At ang dagdag pa dito ngayon ni Dr. Vegapunk na although natigil nga yung gera during sa Void Century dahil sa pagkatalo nga neto ni Joy Boy, pero di pa nga raw tapos etong gera hanggang ngayon. At sa gera na to ay kinakailangan nga raw etong mga ancient weapons ngayon. So ayan, so far meron na tayong idea patungkol sa dalawang ancient weapon na nga na to. So etong si Shirahoshi bilang si Poseidon at eto naman yung barko ay yan lang nga si Pluton. So isa na lang yung kulang, si ancient weapon Uranus. So etong si Uranus, di pa natin alam kung anong klaseng tao o ano bang klaseng species yung ancient weapon na nga na yun. Pero ayan ay pagkatapos dito ay talo naman yan dito na sa side ni Saint Mars. Dahil etong si Saint Mars ay ginamit niya naman itong kanyang Conqueror Haki para patumbahin na o i-knock out yung mga iilang Denden Mushi dyan. So dito talagang panik na etong mga 5 elders natin, nagmamadali sila para nga i-shutdown yung broadcasting ni Dr. Vegapunk. Pero ayan habang ginagamit na nga dito na Saint Mars itong kanyang Conqueror's Haki para i-knock out yung mga Denden Mushi dyan, ay dito naman sa kabilang banda etong si Saint Venus ay hinati niya naman sa dalawa etong punk record sa pamagitan ng massive slash nga raw. At dahil nga dito ay napalaya ngayon etong mga Seraphim. So dito hindi pa natin alam kung dagdag kalaban ba o dagdag kakampi etong mga Seraphim dyan. Pero eto nga nagwawala na etong mga 5 elders natin. Etong si Saint Venus hinati niya na sa kalahati etong punk records. Pero ganun pa rin, iniingatan nila na wag masira talaga ng gusto itong punk records kasi nga pwedeng madamay si Mother Flame. But then ay pagkatapos nga dito ay may kita na etong si Imo-sama ay tahimik pa rin, di siya nakibo habang pinapanood niya etong ang broadcasting dyan ni Dr. Vegapunk. So no one knows pa talaga kung ano yung nasa isip neto ni Imo-sama kasi yun nga yung mga gorosin niya, yung 5 elders niya, nagwawala na, nagpapanik na Pero eto siya, nood-nood lang
lang dyan nga kay Dr. Vegapunk, tahimik lang. But then pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang yung spoiler natin. Pero bago tayo matapos ay shoutout nga muna tayo dyan. At so ayan, shoutout sa inyo Joe Maruano, Sherid Ansibug, Neil Montes, Live CF, Kim Caleb, Joe Maruano ulit, at ayan kay CJ Adventures, at eto pa kay Johnny Ariston, kay J Benko, kay User QS8. Ang haba ng hirap naman yan tol, pero yan shoutout sa user ka. At eto kay Mark Jess Limaniago, kay Jetronel Lebios pasensya, nakakabulol. At ayan kay Shisui Gaming 23, kay Francis Opsima, at kay Boss Nino. Ayan, so kayo naman pinapahirapan nyo ko, alam yung budol yung tao. But yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa pagsuporta dito kay channel natin. At so ayan, ay katulad nga ng sinabi ko, ay para doon naman sa mga comments o reaction nyo, huwag kayong maglala dahil isasama nga natin, sisingit natin yan sa mga susunod na video natin, lalo na kung pasok yun dun sa discussion o sa topic natin. But anyways, ayun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So abang-abang lang para naman sa full chapter nga nito. Pag lumabas yan ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. At ayan, kung di pa kayo nakaka-follow o nakapag-subscribe pala dun sa kabilang channel natin para sa mga anime manga series natin, ay paki-subscribe naman guys sa second channel natin. Nandiyan lang yung link niyan sa may description saka sa may comment section natin. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat. So laging mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.